Matapos ayusin ang kanyang mga gamit at tiyakin na ang lahat ay handa na, nagtungo si Yuan sa paliparan upang bisitahin ang isang 2D na temang parke. Nang malapit na siyang sumakay sa eroplano, bigla siyang nailipat sa ibang mundo. Muntik na siyang masagasaan ng isang walang pakpak na wyvern na nagtulak sa kanya sa lupa. Nakikita niya sina Spider-Woman, Shinra Kusakabe, Tinkerbell, at Hermione na lumilipad sa ibabaw niya. Matapos mangarap ng hindi maisip na yaman at isang harem, sinalubong siya ng isang matandang lalaki, na nagtanong kung nakuha na niya ang pagsusulit sa pagpasok mula sa hangganan ng bansa. Siyempre, walang alam si Yuan tungkol dito, kaya hinigit siya ng matandang lalaki patungo sa lugar ng pagsusulit. Sa lugar ng pagsusulit, sinabi ng mga hukom sa kanya na kailangan niyang hawakan ang bato upang malaman kung anong uri ng mahika ng espiritu ang mayroon siya. Ayon sa mga hukom, ang kanilang kontinente ng Duya ay may halos walang katapusang uri ng mahika. Ngunit ang ating bayani dito, wala man lang mahikang taglay, na naging dahilan ng kanyang diskwalipikasyon. Lumabas siya ng lugar ng pagsusulit at nakasalubong niya muli ang parehong matandang lalaki na nagdala sa kanya roon sa unang pagkakataon. Sinabi ng matanda sa ating walang pag-asa na si Yuan na maaari siyang maging pinakamahusay na hardinero. Ang kanyang talento, ang pagpapatubo ng mga halaman. Habang nagtatanim, nakita niya ang ilang lalaki na humahanga sa isang babae, na napansin siyang sumisilip, at inutusan ang mga lalaki na habulin siya. Nang malaman nila na isa lamang siyang kaawa-awang basura, iniwan nila siyang mag-isa. Habang nagdurusa sa kanyang kawalan ng kakayahan, nag-iisip si Yuan, ngunit dumating ang matandang lalaki at sinabi sa kanya ang tungkol sa mga engkanto, na mga nilalang na higit na mataas kaysa sa anumang uri ng mahika sa mundo. Binigyan siya ng matanda ng isang buto, na kahit na naglakbay na siya sa buong mundo, hindi pa rin niya alam kung paano ito patubuin. Sa kabutihang palad para kay Yuan, marunong siyang bumasa at sumulat ng Chino, na nakaukit sa buto. Sinubukan niyang patubuin ito ng maraming beses, gamit ang iba't ibang pamamaraan ngunit bigo siya. Kaya ang huling ginawa niya ay hiwaan ang kanyang kamay at patakan ng dugo ang buto. Ngunit, wala pa ring nangyari. Nang gabing iyon, bumalik siya sa parehong gubat at nakita niya muli ang parehong mga lalaki na nakikipaglandian sa parehong babae na nag-utos na habulin siya. Lumabas na ang babae ay isang vampira at pinatay ang dalawang lalaki. Sa kasamaang palad para kay Yuan, alam ng vampira na naroon siya, kaya't pinatay rin siya. Bago siya mamatay, dumating ang Chinese 02, nagpakilala bilang Blood Demon mula sa impyerno, at sinabi sa kanya na kukunin niya rin ang kanyang buhay. Hindi kayang patayin ng Bloody Fairy si Yuan, kaya pinatay niya ang vampira sa halip, at inilipat ang kapangyarihan ng vampira upang buhayin siyang muli. Nagising si Yuan, nakita ang fairy na nagligtas sa kanya at tinanong kung siya ba ang tinatawag niya. Ngunit hindi pumapatol sa biro ang Bloody Fairy at ipinaliwanag na iniligtas lamang niya si Yuan dahil gusto niya itong patayin mismo. Inatake niya si Yuan ngunit nasugatan siya sa proseso. Paulit-ulit na inatake ni Bloody Fairy si Yuan, ngunit siya lamang ang nasasaktan. Isang babae ang lumitaw at sinabi sa kanila na totoo ang alamat, ipinakilala ang sarili bilang chairwoman ng Shuoyu Academy at ipinaliwanag ang kanilang relasyon. Binigyan ng chairwoman si Yuan ng fairy guide at sinabihan siyang itaas ang kanyang kamay. Pinasailalim, inutusan ni Yuan ang fairy na bumalik sa kanyang anyong binhi. Sa bahay ng chairwoman, ipinaliwanag niya kay Yuan ang tungkol sa mga fairies at sa Leprechaun Guidebook, na sinasabi sa kanya na ang tanging paraan para ibigay niya ang kanyang fairy seeds ay kung magiging estudyante siya at hahanapin ang mga vampira sa academy. Bumalik si Yuan sa kanyang bahay, binasa ang libro at lumitaw ang fairy guide, na nagpaliwanag patungkol sa mga fairies. Dumating ang araw at pumunta siya sa academy upang matuto pa tungkol sa mga fairies ngunit hinarang siya ng isang delinkwenteng estudyante, na sinabihan siyang pulutin ang kanyang magic crystal. Nang gawin niya ito, sumabog ito ng maliwanag na liwanag at namangha ang lahat. Possessed, inska ni Yuan ang lahat at agad na inaya ang isang babae. Kalaunan, nalaman niya ang higit pa tungkol sa kanyang mga kapangyarihan at nagsimulang mag-ensayo sa academy. Hinamon siya ng delinkwente sa isang duel, hindi talaga gusto ni Yuan na lumaban, ngunit dumating ang isang karwahe ng royalty at hinihingi na simulan ang duel. Ang labanan ay talagang one-sided dahil nanalo si Yuan sa default. Nahimete siya at nagising sa isang hindi pamilyar na lugar, nakakita ng pamilyar na mukha.
Nagising si Yuan sa tila isa pang mundo at inalagaan ang bata na nakita niya roon. Gayunpaman, may ilang goons na lumitaw mula sa kawalan at binugbog siya. Sa totoo lang, nagising siya sa tunay na mundo at sinabi sa kanya ng fairy guide na ang mundong napuntahan niya kanina ay isang fairy world at ito ay isang estratehiya ng mga fairies na dating mga tao. Sinuri ni Yuan ang tungkol kay Mo Fei at sinubukang linawin ang isang hindi pagkakaintindihan, ngunit naudlot nang dumating ang dalawang babae sa kwarto na kinaroroonan niya, na may daladalang ebidensya. Lumitaw ang isang knight, sinabi sa kanila ang kanilang mga plano ngayong gabi, na narinig ni Yuan. Nang gabing iyon, may lumitaw na kainahinalang tao sa harap ng bahay niya ngunit napagkamalang intruder, kaya sinuntok niya ito, nawala ng malay. Lumabas na ito pala ang prinsesa kaninang umaga at binugbog ng magising at makitang katabi niya sa kama ang lalaking ito. Sinuhulan niya ito ng instant noodles, gayunpaman, napansin ng prinsesa na may tao sa labas, na lumabas na ang dalawang babae na pumasok sa infirmary ng hapon na iyon. Hinanap nila ang prinsesa, sinubukan nilang magtago, ngunit nang malapit na silang mahuli, itinali ni Ding Yuan ang dalawa sa kanyang mga baging at tumakas kasama ang prinsesa, sinabihan siyang humanap ng lugar na pagtataguan. Hinarap niya ang mga vampira at tinawag si Mo Fei, nasa loob ng isang sandali, nang ibabaw si Mo Fei sa dalawa. Ngunit lumitaw ang knight at nakipaglaban kay Mo Fei, ngunit hindi bago patayin ang dalawang vampira na tinawag siyang hari. Ang labanan ay nagpatuloy, ngunit malinaw na nasa disadvantage si Mo Fei. Humingi ng tulong si Yuan at sinabi sa kanya ng fairy guide na ang tanging paraan para manalo si Mo Fei ay sa pamamagitan ng araw-araw na pakikipag-ugnayan at pagpapalakas ng kanyang fairy world. Hindi posible ang unang opsyon ngayon, kaya pinili nila ang pangalawang opsyon. Sa kabutihang palad, lumitaw ang prinsesa at nag-alok ng tulong, dahil siya ay isang espiritual na master. Nailipat sa ibang mundo, nakita ni Yuan ang nakaraan ni Mo Fei bilang isang hitman. Sinubukan niyang makipag-ugnayan, ngunit hindi siya makita ni Mo Fei. Sinabi ng fairy guide na ito ay dahil nasa timeline na ito na si Yuan. Nakilala ni Mo Fei ang tila inkarnasyon ni Yuan sa timeline na iyon at maraming beses silang nagkaroon ng pakikipag-ugnayan sa maikling panahon. Muling nakilala ni Mo Fei ang parehong lalaki, sa pagkakataong ito, iniligtas niya ito mula sa masasamang tao na binugbog siya, naalala ang panahong siya ay nailigtas din. Binigyan siya ng lalaki ng espada bilang regalo, na dati niyang tinanggihan na ibenta. Sinabi ni Mo Fei na tawagan siya kung kailangan niya ng tulong. Bumalik sa tunay na mundo, inilunsad ng knight ang isang teknik upang patayin ang ating bida, ngunit iniligtas siya ni Mo Fei, itinali ang knight sa kanyang mga baging na dugo. Bumalik muli sa fairy world, sinusubukan ni Yuan na makita siya ni Mo Fei, ngunit nakikita siya ng ibang lalaki. Hinarap ni Yuan ito, ngunit tinalo siya nito, tinanong kung gagawin niya rin ang parehong bagay kay Mo Fei, at umalis. Tawagin natin ang lalaking ito na Chad. Bumisita si Chad sa bahay ni Mo Fei at pinahina ni Mo Fei siya, sinabihan siyang bihira siyang makatanggap ng bisita. Nagdala si Chad ng mga matamis at umalis. Kinabukasan, nasa tuktok sila ng tore, pinapanood ang paglubog ng araw at ikinwento ni Chad ang higit pa tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Hiningi niya kay Mo Fei na sumama sa kanya, nagpatuloy si Mo Fei sa pagpatay ngunit itinago ang kanyang espada matapos makita si Chad na may dalang mga bulaklak. Nang dumating siya sa kanyang bahay, nagluto si Chad para sa kanya at inamin niya na siya ay isang mamamatay tao. Sinabi ni Chad na ayaw niya sa pagpatay, ngunit hindi siya. Sa susunod niyang trabaho, binalaan siya ng kanyang boss na mag-ingat kay Chad, ngunit binaliwala niya ito at itinuloy ang trabaho. Hiniling ni Mo Fei kay Chad na magkita sila sa dalampasigan, at nangako si Chad na makipagkita sa kanya sa tower. Dumating ang araw ngunit wala si Chad kahit saan. Matapos maghintay ng 3 araw, pumunta ang kanyang boss sa tower upang balaan siya. Ngunit naudlot ito nang sila ay biglang inatake. Gumanti si Mo Fei at nagpatuloy lamang upang malaman na siya ay trinidor. Sinaksak ng babae na iniligtas niya mula sa mga umaatake. Ang mastermind si Chad mismo, sinungaling at traidor si Chad kay Mo Fei. Sinimulan ni Chad at ng kanyang mga fairies ang pagmasaker sa mga banditong tumraidor sa kanya, habang si Mo Fei, matapos dumaan sa 5 yugto ng kalungkutan sa loob ng 10 segundo, ay inatake siya ngunit nabigo sa proseso dahil pinoprotektahan si Chad ng mga fairies.
Nakikita ang paghihirap ni Mo-Fei, inalok siya ni Chad na maging fairy upang makaligtas at maghiganti sa kanyang sariling kamatayan. Inatake ni Yuan ang lalaki, ngunit hindi niya ito matamaan o masaktan dahil wala siya sa kanilang mundo. Ipinaliwanag ni Chad na sinusubukan lang niyang paunlarin ang mga NPC at sila ay magkatulad, at pagkatapos ay umalis. Sinubukan ni Yuan na iligtas si Mo-Fei, inilagay ang kanyang sariling buhay sa panganib upang gawin ito. Bumaba si Zero Two at sa wakas ay naunawaan kung bakit siya ganon katanga. Nagising si Yuan, nilinaw ang hindi pagkakaunawaan, at umalis sa fairy world. Bumalik si Yuan sa tunay na mundo at nag-transform sa isang Giga Chad Fairy. Tinamaan ang Knight sa tiyan, na nagdulot sa Knight ng pagsabog na pagkatalo. Gayunpaman, nagising si Yuan at dumating ang chairwoman upang ibigay sa kanya ang 2 binhi tulad ng ipinangako. Kinabukasan, ipinakilala sa klase ni Yuan ang 2 transfer students, sina Princess Anchi at Mo-Fei. Pumunta si Yuan sa library upang humingi ng plant acceleration magic at nakilala ang librarian, na nagbigay sa kanya ng mga scroll na kailangan niya. Sa kasamaang palad, hindi niya magamit ang mga scroll, kaya kinain na lang ng fairy guide ang plant detection encyclopedia upang tulungan si Yuan na patubuin ang mga binhi. Pagkalipas ng 1 linggo, natapos na ang kanyang paghihintay habang 2 fairies ang lumabas mula sa mga binhi at nagawang ipadala ni Yuan ang 2 sa kanyang telepono. Samantala, nagulat ang tinalong knight sa kanyang hari, sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang pagkatalo. Galit, inutusan ng hari na patayin ang master ng mga fairies, upang tulungan siyang paunlarin ang paglago ng kanilang imperyo. Ipinagbigay alam ng chairwoman kay Yuan na hindi lamang ang prinsesa ang target ng knight na kanyang nakalaban, kundi pati na rin siya. Sinabi ni Yuan na lalakas siya, kaya sinabi ng chairwoman sa kanya na umalis agad sa kolehiyo at bilang kapalit, tuturuan niya siya kung paano maging mas malakas. Ngunit bago siya umalis, hiniling ng librarian na gawin niya ang ilang fetching quests upang mangolekta ng mga scroll, binigyan siya ng isang crystal terminal upang makatanggap ng mga gantimpala. Kaya umalis ang grupo para sa isang pakikipagsapalaran. Pagdating sa isang lawa, nakilala nila ang isang dragon na nagngangalang Georgios, na nagkamali ng akala kay Yuan bilang ibang tao. Hiniling ni Yuan na makipagduelo sa dragon at pinilit itong sumuko. Tumakas ang dragon at iniwan sa kanya ang isang plauta upang tawagin ito sa tabi ni Yuan. Pagkatapos ng ilang paglilibot sa mga isla, nagpahinga ang grupo sa isang resort sa lawa. Dito, nalaman nila ang alamat ng Woody Lake at ang nakaraan ni Lotus Frost. Kalaunan ng gabing iyon, lumitaw ang isang grupo ng mga mangangaso. Nakita ito ni Yuan at tinawag ang Dragon Longway, ngunit nagtraidor ito at inatake si Yuan, na nagpahulog sa kanya sa lawa. Sinundan siya ni Mo-Fei ngunit wala siyang natagpuan, kaya bumalik siya sa mga fairies. Pagkatapos, lumitaw ang knight sa kwarto ng prinsesa, pinabagsak siya ngunit naprotektahan siya ng isang charm na inilagay ni Yuan. Nagising ang prinsesa, niyakap ang knight, at ikinwento sa kanya ang kanyang mga pakikipagsapalaran. Nang marinig ang malakas na ingay, hinayla niya ang knight upang tingnan ang nagaganap na labanan habang siya ay natutulog. Habang nahuhulog sa lawa, nagising si Yuan sa isa pang fairy world, nakilala si Lotus Frost, Chad, at ang batang bersyon ng dragon. Sinabi sa kanya ni Chad na nagsimula na ang isa pang laro at hiniling kay Longway na mag-imbestiga pa tungkol sa batang babae na si Lotus. Sinusubukan pala ni Lotus na pagalingin ang kanyang kapatid, kaya pumunta si Chad upang makilala ang batang babae na si Lotus at tinulungan siyang makuha ang gamot. Dumating sila sa kuweba at natagpuan ang halaman, ngunit inatake sila ng isang higanteng pusa. Iniligtas ni Chad ang batang babae na si Lotus, ngunit umakyat siya upang kunin ang halaman. Sinubukan ni Yuan na iligtas siya mula sa mga bumabagsak na bato ngunit si Chad ang sumagip sa kanya. Iniwan ng dalawa si Yuan, ngunit natagpuan nila ang isang dead end. Habang aatakehin na sana ni Chad ang halimaw, kinuha ni Lotus Girl ang isang stick at sinubukang atakehin ang nagngangalit na halimaw, ngunit muli siyang nailigtas ni Chad. Pinigilan ni Chad ang pagtadyak ng halimaw at pinabagsak ito. Muling nakilala ni Chad si Lotus Girl at sinabi niya sa kanya na hindi gumagaling ang kanyang kapatid kahit anong dami ng halamang ibinibigay niya. Sinabi ni Chad sa batang babae na si Lotus ang tungkol sa isang lunas, at sinabi ni Lotus Girl na gagawin niya ang anumang kailangan. Kinabukasan, sinundan ni Chad ang kapatid ni Lotus Girl at umamin, hinihiling sa kanya na maging kanya.
Tandaan na ang babaeng nililigawan niya ay may sakit. Dahil wala pa rin ang sangkap, bumalik sa gubat ang kapatid ni Lotus Girl at nakatagpo si Chad, na nag-alok na dalhin siya sa isang magandang lugar. Pagdating sa gitna ng lawa, nagsimulang umubo ng dugo ang kapatid ni LG at nawalan ng malay. Sumama si LG kasama nila sa lawa, sakay ng ibang bangka, at sinabi kay Chad na tulungan ang kanyang kapatid na gumaling. Muling nakatagpo ni LG's letter sister si Chad at ipinahayag niya ang lunas dito, ngunit sinabi niyang masyado itong mahal at napakadelikado. Muling nakipagkita si Chad kay Lotus Girl at sinabi sa kanya na magpanggap kasama niya. Umiiyak ang kapatid ni LG pagkatapos marinig ang sakit ng kanyang kapatid. Nagmadali ang mga pangyayari at ngayon, nasa bingit na ng kamatayan ang nakatatandang kapatid ni Lotus habang dinala niya ito sa lawa bilang huling sangkap para sa kanyang lunas. Napagpasyahan ni Lotus na wala ng halaga ang buhay, kaya dinala niya ang kanyang kapatid sa lawa at nanalangin na sana ay magkasama sila kahit sa kamatayan. Narinig ni Chad ang kanyang dasal at ginawa silang mga fairy para mabuhay silang magkasama magpakailanman. Nainsulto si Yuan sa ginawa ni Chad na paglalaro sa mga buhay ng tao at inatake siya dahil dito. Sinabi ni Chad sa kanya na wala siyang magagawa at sa esensya, nakatakda na ang mga wakas. Gayunpaman, sumagot ang ating Yuan sa pamamagitan ng pagsasabi na ililigtas niya sila at sumigaw ng napakalakas. Bumalik si Yuan sa lawa at ngayon, siya naman ang babago sa kapalaran ng kambal. Ginawa niya ang ginawa ni Chad dati, ngunit may iba't ibang diskarte sa bawat pagkakataon. Gayunpaman, nang siya ay inimbitahan para sa hapunan, nilason ng may sakit na kapatid, ang dalawa, iniwan silang walang malay. Sinabi sa kanya na ang totoong may sakit ay ang kanyang nakatatandang kapatid. Nagising si Yuan upang malaman na wala ang kambal sa bahay. Lumabas siya upang hanapin ang dalawa, at nakita niya sila sa tabi ng lawa. Lumitaw si Chad upang sabihin sa kanya na ito ang wakas na gusto niya, ngunit tumanggi si Yuan na tanggapin itong wakas at humingi ng isa pang pagkakataon. Bumalik sa simula, ginawa niya ulit ang parehong bagay, ngunit sa pagkakataong ito, sumugod siya sa tamang oras upang pigilan ang may sakit na kapatid sa pagpatay sa nakatatandang kapatid. Sinabi sa kanya na plano ito ng kanyang nakatatandang kapatid upang magalit siya dito, para malunasan ang kanyang sakit. Nagkasundo ang kambal at binati ni Chad si Yuan. Sa una, akala niya wala nang saysay ang kanyang mga pagsisikap, ngunit sinabi sa kanya ng batang babae na naging fairy, na hindi ito totoo at maaari pa niyang baguhin ng isang hinaharap doon, at pinabalik siya sa tunay na mundo. Bumangon si Yuan mula sa tubig, nakasakay sa isang dragon, at inatake ang grupo ng Knight. Yamakap si Lotus Frost kay Yuan at nagtransform siya sa isa pang Giga Chad Fairy. Nasa Ultra Instinct mode si Yuan dito at halos natalo niya ang buong grupo sa isang one-sided na laban, ginawa silang mga human ice cubes. Subalit, may tusong plano pa ang Knight sa ilalim ng kanyang graves. Ngunit kahit iyon ay hindi mapipigilan ang ating Yuan, dahil mayroon din siyang trump card. Nag-fuse siya kay Mo-Fei, habang naka-fuse kay Lotus Frost, lalo pang pinataas ang kanyang kapangyarihan at ginawa siyang mukhang Radagon mula sa Elden Ring. Hindi pa nagawa ng Knight na ilabas ang kanyang power move, abay grabe. Inilabas ni Yuan ang kanyang Noble Phantasm, ngunit ito ay nasangga ng Shadow Clone Jutsu ng Knight. Kaya, nag-charge siya ng Energy Ball, ngunit pinigilan siya ng prinsesa, na sinusubukang protektahan ang kanyang Knight. Nakonsensya ang Knight, iniwan ang umiiyak na prinsesa sa pangangalaga ni Yuan. Pagkatapos ng labanan, umalis si Lotus Frost sa grupo upang samahan ang kaluluwa ng kanyang kapatid at protektahan ito anuman ang mangyari. Nag-transform si Lotus Frost sa isang talagang malaking bulaklak, kasama ang kanyang kapatid. Hiniling ni Mo-Fei sa ating bida na tulungan siyang muling itayo ang kanyang inner world, para makapahinga siya ng mapayapa rin, at dito nagtatapos ang kwento habang sakay si Yuan at ang prinsesa sa hindi pa nalalaman sa itaas ng kanilang bagong transportasyon.